Ang pinakamayamang henerasyon. Chapter 17. Pinatay ko siya. Si May, na masaya para kay Gab, ay hindi inaasahan na si Gab ay biglang magsalita ng ganoong pangungusap. Matapos matigilan ng ilang sandali, napahiya si May. Hindi, nakuha mo ito mula sa iyong sariling kakayahan, ano ang kinalaman nito sa akin? Umupo si Gab sa upuan, hinawakan ang kamay ni May, at nakangiting sinabi, "Hindi, sa palagay ko ang swerte mo ang naging dahilan para kumita ako ng ganoon kadali." Naramdaman ni May ang temperatura mula sa kanyang palad, na nagpatense sa kanyang buong katawan. Si May, na walang karanasan sa pag-ibig, at hindi pa nakipag-ugnayan sa mga lalaki, ay medyo walang alam. Punta ako sa banyo." Tumayo si May sa gulat, gumawa ng random na dahilan at tumakbo sa banyo. Nakatayo sa harap ng salamin. Tinitingnan ang kanyang namumula na sarili sa salamin, hinawakan ni May ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, naramdaman ang kanyang mga pisngi na nag-iinit at nag-iinit. "May, kailangan mong maging mas mahusay." "Nako, nakakahiya." Pagkaraan ng mahabang panahon, lumabas si May sa banyo. Siya ay kumalma at naisip na kaya niya itong harapin ng buong tapang, ngunit nang makita niya si Gab, siya ay kinabahan ng walang malay. "Tara, labas tayo para kumain," sabi ni Gab. "Hindi mo ba ipagpapaliban ang pagbubukas ng merkado sa hapon?" tanong ni May. "Huwag mong panuurin ito sa hapon. Imposibleng buksan ang isa pataas at isa pababa. Ang sitwasyong ito ay tatagal ng hindi bababa sa ilang araw." Iniisip ni Gab na bawat araw pagkatapos nito, magkakaroon siya ng 2 milyon sa kanyang account, at maganda ang kanyang kalooban. Pagkatapos ihatid si May para sa hapunan, hinayla siya ni Gab saglit. Pumunta doon si Gab para sa layuning itaguyod ang relasyon ng dalawa, ngunit hindi tumanggi si May at patuloy na nagtanong kay Gab tungkol sa mga kasanayan ng stock market. Bagamat kalahating pusong tao si Gab, tiyak na sapat na para gamitin ang kanyang memorya at karanasan sa 2021 para lokohin ang isang rookie na tulad ni May. Hanggang sa pagkatapos ng 3:00 ng hapon na pinauwi ni Gab si May. Nang pabalikan ni Gab si May at nagpaplanong umuwi, biglang nakatanggap ng multimedia message ang kanyang telepono. "Walang WeChat ngayon." "Talaga, nagpapadala kami ng mga text message. Kung may mga larawan, kailangan namin ng MMS." Binuksan ni Gab ang multimedia message at tiningnan ito, nanlamig siya sa nilalaman ng larawan. Sa larawan, hinimatay ang munting tiyahin sa loob ng sasakyan, nakapikit ang mga mata at wala siyang malay. Pagkidnap. Ang utak ni Gab ay kumikibot, at ang isang alon ng takot at galit ay agad na nag-init sa kanyang katawan. Jingle bell. Ang numerong nagpadala ng MMS na tumawag, agad na pinili ni Gab na kumonekta. "Haha, Gab, nagulat ka ba nang makita mo ang larawang ipinadala ko sa iyo?" Sa kabilang dulo ng telepono, narinig ang boses ng isang binata. Ang mga ugat ni Gab ay pumipintig ng husto. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang nagngangalit na galit sa kanyang puso, at sinabing, "Steve Dells, ano ang gusto mo?" "Ano ang gusto ko? Ito ay napakasimple. Naipadala ko na sa iyo ang address. Pumunta ka agad sa address na ito." Tawa ng tawa si Steve sa kabilang dulo ng telepono. Maswerteng araw talaga ngayon para kay Steve. Nag-aalala si Steve na hindi kanya mahanap para mag-higanti, kaya nakilala siya ni Steve sa kalye. Ang babaeng ito ay namimili kasama ang kanyang kaibigan, at nakakalungkot na ang kanyang kaibigan ay empleyado ng kumpanya ng aking ama. Gumamit lang ako ng kaunting trick, at pumayag siyang tulungan ako sa gamot para mahimatay ang babaeng ito. Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng anumang mga trick, o ipinapangako ko na hindi mo na makikita ang magandang babaeng ito. Si Gab ay mukhang malamig, at si Steve ay may gana na pumatay.
Malapit na ako, mas mabuting huwag mo siyang hawakan bago ako makarating doon, kung hindi, kahit hawakan mo lang ang daliri niya, Steph, maniwala ka sa akin, papatayin kita. Huwag mo na akong takutin dito, ngayon hawak ko na tong babaeng to, turn I want you to threaten me. Bibigyan kita ng 30 minuto, bilasan mo sa lugar kung saan kita pinadala, hindi ako masyadong matyaga. Pagkatapos magsalita ay ibinaba ang telepono. Pahinga. Sa isang high-end na tirahan sa Fils County, si Steve ay nagmamadaling lumabas ng kotse. Inutusan niya ang ilang kasambahay sa bahay, sinabi niya, ipasok mo sa akin ang babae sa kotse, huwag mo itong hawakan, ang babaeng ito ay napakakapakipakinabang pa rin ng young master na ito. Maraming kasambahay ang matagal ng nasanay sa kalokohan ni Steve, at agad na pumasok sa trabaho. Sa tabi ni Steve, nakangiting lumapit ang isang subordinate at nagsabi, Young Master Dels, napakaganda ng babaeng iyon, bakit hindi ka muna pumunta at magsaya? Sinulyapan ni Steve ang lalaking ito, hinampas siya sa likod ng ulo, at ninisyon, sa tingin ko gusto mo ring pumasok. Tinakpan niya ang ulo niya at tumawa. Alagaan mo ang bagay na iyon sa iyong pandiya. Si Steve ay may bisyo. Pinandilatan siya ng mata, gusto kong maging cool, ngunit natatakot ako na wala akong oras. Gusto ko lang patayin ang bastard na si Gab. Pagdating niya, kung malalaman ko ang nangyari sa babaeng ito, paano ko siya bantaan? Kaya ngayon, alagaan mo akong mabuti, hayaan mo na, hinding-hindi siya hahawakan ng young master na ito, ang tanga, karapat-dapat siyang maging gangster sa buong buhay niya. Oo, Lester. Nagmamadaling tumango at nambobola ang kanyang mga nasasakupan. Sa oras na ito, si Gab ay tumatawag ng matagal nang walang contact sa telepono. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Kuya Gab, nagulat ang boses ng lalaki. Quizzy, ako ito. Napabuntong hininga si Gab, sinabi ni Gabe. Mayroon akong napakahalaga ngunit napakadelikadong bagay ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Kung sasama ka sa akin, maaaring magkaroon ng mga salungatan. Baka may mangyari, maglakas loob ka bang pumunta? Umiti si Quizzy at sinabi, wala akong ibang kakayahan, kaya ginagamit ko lang ang lahat ng lakas ko. Naghihintay na suklian ang iyong kabutihan kay Brother Gab, nasaan ka? Papunta na ako ngayon. Pumara ako ng taxi, hintayin mo ako sa intersection ng East Road. Matapos ibaba ni Gab ang telepono, hiniling niya sa driver na magmaneho papuntang East Road, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Si Quizzy ay kapareho niya sa nayon, isang masipag na bata. Siya ay umaasa sa kanyang lolo mula pa noong siya ay bata. Si Gab ay isang junior na matay ang kanyang lolo sa bakasyon sa tag-araw noong taong iyon ay bumalik siya. Ngunit ang naghihikahos na si Gab ay walang pera para ilibing ang kanyang lolo. Ito ay noong si Gab ay nag-aral ng kolehiyo, ang perang kinita niya sa kanyang part-time na trabaho ay nakatulong sa kanya sa paglibing sa matanda. Pagkatapos noon, umalis si Gab sa nayon at pumunta sa Fils County upang maghanap ng pabrika na pagtrabahuon. Ngunit kahit na ano, lagi kong naaalala ang kabaitan ni Gab. Pagdating niya sa intersection ng East Road, nakita ni Gab ang isang matangkad na lalaki mula sa malayo. Si Quizzy, si Gab ay kasing matipuno ng oso. Bumukas ang pinto at pumasok si Gab. Sa kanyang likas na mabangis na hitsura, karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na lumapit sa kanya, ngunit pagdating niya kay Gab, siya ay nagkaroon ng simple at tapat na mukha. Kuya Gab, sa wakas ay nakontak mo na ako. Tinapik niya ang balikat ni Gab, sinabi ni Gab. Nais kong mamuhay ka ng mapayapa, at hindi ko intensyon na hilingin sa iyo na suklian ang iyong kabaitan, ngunit nakatagpo ako ng problema ngayon, at dapat na handa ang kabilang partido. Natatakot akong gawin ko ito mag-isa. Hindi ako sigurado, ikaw lang ang makontak ko.
Iniling ni Gab ang kanyang kamao, na kasing laki ng kalahating ulo ng isang may sapat na gulang, at galit na sinabi, "Na-offend ako. Kaaway ko ang taong Steph, papatayin ko siya." Salamat sa mga sumusubaybay.